Sa mismong sandaling bumukas ang pinto ng kanilang maliit ngunit maaliwalas na apartment, agad napansin ni Olivia ang kakaibang ngiti sa mukha ng kanyang asawa na si Mark. May hawak itong isang kahon na nakabalot ng makulay na papel. Nakatago sa likod ng kanyang likuran at parang batang may lihim na sorpresa. Sa loob-loob ni Olivia, alam niya na kung ano yon. Isa na namang mamahaling regalo para sa kanilang nag-iisang anak na si Chloe. Isang bagong pares ng rollerblades. Hindi na siya nagulat. Ganito palagi si Mark pagdating sa kanilang anak. Paano ko naman tatanggihan ang prinsesa ko? Malambing niyang sambit habang kumikislap ang mga mata sa pagmamahal para sa kanilang anak. At nang makita nga ni Chloe ang laman ng kahon, para bang sumabog ang kaligayahan sa buong sala. Daddy, totoo ba to? Para sa akin? Tumili siya sa tuwa. Paikot-ikot na sumasayaw sa gitna ng sala. Halos hindi mapakali sa excitement. Ang kanyang halakhak ay parang liwanag na pumupuno sa kanilang tahanan. Isang masayang eksena ng isang simpleng pamilya. Ngunit habang pinapanood yon ni Olivia, napailing siya ng bahagya. Tahimik siyang napabuntong hininga. Isa na namang gastos na halos hindi na kaya ng kanilang budget. Pero hindi siya nagsalita. Hindi niya kayang sirain ang sandaling yon. Sa presensya ng ama niya, ang ngiti ni Chloe ay napakalawak, napakagaan at napakawalang alalahanin. Parang sa sandaling yon, nawawala ang lahat ng problema sa pera. Nang gabing yon, matapos silang maghapunan, nagpaalam si Chloe na pupunta sa bahay ng kaibigan upang ipakita ang bago niyang rollerblades. Iniwan niyang mag-isa sa kusina sina Olivia at Mark. Tahimik silang nagkakape habang nag-uusap. Ikinuwento ni Mark kung paano niya nakita ang rollerblades sa isang sale sa mall. Alam mo, Olivia, napadaan lang talaga ako. Pero nung nakita ko yon, naisip ko agad si Chloe. Huminto siya sandali. Ngumiti si Mark. Ang laki na ng anak natin, pero kapag masaya siya, parang bata pa rin. Parehong-pareho pa rin ang saya sa mata. Tumango lang si Olivia, ngunit sa loob niya, may kirot. Tahimik siyang nagpaiwan sa kusina upang magligpit ng mga plato. Ang mahinang kalansing ng mga pinggan ang pumuno sa katahimikan ng bahay. Samantala, si Mark ay pumunta sa sala upang manood ng TV. Wala siyang narinig na reklamo, walang kahit anong senyales ng sakit. Walang indikasyon na may mali sa kalusugan ng kanyang asawa. Isang ordinaryong gabi lang. Ang pagod ng isang lalaking umuwi sa bahay na may dalang kaligayahan sa kanyang mga kamay. Kinabukasan, sabay silang nag-almusal. Tulad ng dati, simple, tahimik, masaya. Pagkatapos, lumabas si Mark sa kanilang apartment building upang pumasok sa trabaho. Habang naglalakad siya papalayo, bigla siyang lumingon at nagpadala ng isang mabilis ngunit mapaglarong flying kiss kay Olivia. Bye, Olivia! Saglit lang yon. Ngunit sa isip ni Olivia, parang nanatili ang halik na yon sa hangin. Parang mas tumagal kaysa karaniwan. Hindi niya alam na yun na pala ang huling eksena ng kanilang masayang pamilya. Eksaktong 24 na oras bago tuluyang mabasag ang kanilang buhay sa dalawang bahagi. Bago ang trahedya at pagkatapos nito. Minahal ni Olivia si Mark ng buong puso. Matatag, tapat, walang pag-aalinlangan. Kaya nang bigla itong mawala sa kanyang buhay, hindi niya maintindihan kung bakit. Ano ang ginawa niyang kasalanan? Wala naman siyang sinaktan, wala naman siyang ginawang masama. May kapitbahay si Olivia na si Brenda. Ang asawa nito ay lasinggero. Isang lalaking marahas at pabago-bago ang ugali. Parang bagyo na biglang sumasabog sa galit. Madalas sisihin ng lalaki si Brenda sa lahat ng kamalasan sa buhay nito. At kapag lasing, madaling umabot sa pananakit ang kanyang mga kamay. Madalas, tumatakbo si Brenda palabas ng kanilang apartment.
Nakapantulog lamang at wala pang tsinelas. Doon siya umuupo sa bakuran ng building hanggang makatulog sa kalasingan ang kanyang asawa. Isang araw, nadatna ni Olivia si Brenda, nanginginig sa lamig sa hagdanan ng building. Nakasuot lamang ng manipis na pantulog at wala pang tsinelas. Kagagaling lang ni Olivia sa pamimili sa palengke. Agad niya itong inalalayan papasok sa kanyang apartment. Pinainom niya ng mainit na tsaa. Tahimik silang nag-usap sa mesa. "Bakit mo pa tinitiis yan, Brenda? Bakit hindi mo na lang siya iwan?" Napaluha si Brenda. "Saan naman ako pupunta?" Humagulgol siya. "Sa edad kong to, magrerenta pa ako ng bahay." Napailing siya. "Kapag iniwan ko siya, magiging babuyan lang ang bahay. Iinom lang siya ng iinom." Huminto siya sandali at halos pabulong niyang sinabi, "Minsan, hinihiling ko na lang na mamatay na siya." Napatigil si Brenda. Parang siya mismo ay nagulat sa sarili niyang sinabi. Agad siyang humingi ng paumanhin. Habang pinakikinggan siya ni Olivia, isang tanong ang bumabagabag sa kanyang isip. Bakit ang asawa ni Brenda, isang malupit at lasinggero, ay patuloy na nabubuhay? Samantalang ang asawa niyang si Mark, isang mabuti, mapagmahal at responsableng asawa, ay wala na. Hindi naman umiinom si Mark. Paminsan-minsan lang sa mga okasyon. Isang baso o hanggang 2 lang ng alak. At kapag nangyayari yon, lalo pa siyang nagiging malambing. Sinusulit ni Chloe ang mga sandaling yon. "Daddy, pwede ba akong humingi ng something special?" Ngumingiti si Mark at kinabukasan, sigurado, bibilhin niya ang gusto ng kanyang anak. Spoiled niya ang 2 babae sa buhay niya. At pagkatapos, walang babala, walang sakit, walang sintomas. Sa isang iglap lamang, pumutok ang aorta ni Mark at namatay siya. Matagal bago natanggap ni Olivia ang nangyari. Sinisi niya ang mga doktor, sinisi niya ang Diyos, sinisi niya ang buong mundo. Dahil sa payo ng mga kapitbahay, nagsimula siyang magsimba. Sinubukan niyang makahanap ng kapayapaan. Sinubukan niyang makinig sa homily ng pari. Pero si Olivia ay hindi talaga relihiyosa. Kung may Diyos, bakit niya hinayaang mangyari to? Sa kabila ng lahat ng kanyang pagdududa, may isang bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang sumuko. Ang kanyang anak, si Chloe. Ang buhay at masiglang presensya nito ang naging dahilan upang patuloy siyang bumangon araw-araw. Lumipas ang panahon, unti-unting natabunan ng pang-araw-araw na pangangailangan ang sakit ng pagkawala ni Mark. Ngayon, 2 na lang sila ni Chloe at iisa na lamang ang pinagkukunan nila ng pera. Hindi na kayang ibigay ni Olivia ang lahat ng gusto ng kanyang anak. Hindi na tulad ng dati. "Pero si Daddy, binibili lahat ng gusto ko," padabog na sabi ni Chloe. Minsan, may bahid ng galit ang boses nito. Pinipilit ipaliwanag ni Olivia ang kanilang sitwasyon. "Wala nang daddy mo, Chloe. Kailangan nating maghintay ng sweldo," malumanay niyang sabi sa anak. Binabanggit niya ang mga bayarin: upa, pagkain, tubig, kuryente, mga damit. May sira pang gripo na kailangang ayusin. Lahat yon ay kumakain sa maliit nilang ipon. Ngunit sa bawat pagtanggi, sumasabog ang galit ni Chloe. "Puro ka nalang pangako, puro dahilan." Humagulgol pa siya. "Paano ako pupunta sa New Year party kung luma ang damit ko?" Humiyaw siya sa galit. At nasabi niya ang mga salita na hindi kayang kalimutan ng isang ina. "Sana ikaw na lang ang namatay, hindi si Daddy." Alam ni Olivia na hindi yon sinasadya ng kanyang anak. Alam niyang galit at lungkot lamang ang nagsasalita. Ngunit kahit ganoon, may sugat na naiwan sa kanyang puso. Habang lumalaki si Chloe, lalong lumalalim ang pagitan nilang mag-ina. Hindi pa rin kayang ibigay ni Olivia ang lahat ng gusto ng kanyang anak. At ang mga kagustuhan ng isang teenager, walang katapusan.
Pagkatapos ng high school, isang araw ay inanunsyo ni Chloe ang kanyang desisyon. Hindi na ako mag-aaral sa college. Nagulat si Olivia. Magtatrabaho na lang ako para mabili ko lahat ng gusto ko. Kahit anong pakiusap ni Olivia, ayaw na niyang magbago ng isip. Kahit na sinabi niyang pwede namang mag-correspondence course o part-time college. Hindi na nakinig si Chloe. Sa huli, nakahanap siya ng trabaho bilang administrator sa isang hair salon na malapit sa kanilang bahay. Lahat ng kinikita niya, ginagastos niya para sa sarili. At kahit ganon, hindi pa rin yun sapat. Sa salon na pinagtatrabahuhan ni Chloe, nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang araw, may pumasok na lalaki. Matangkad, maayos manamit at may kumpiyansa sa sarili. Hindi siya ordinaryong customer. Kilala siya sa lugar. Ang pangalan niya ay Brian. Isa siyang manager ng isang sikat na restaurant sa lungsod. At higit sa lahat, 14 na taon siyang mas matanda kay Chloe. Mula sa unang araw ng pag-uusap nila, parang may kakaibang koneksyon agad sa pagitan nila. Madaling kausap si Brian, palangiti, maginoo, at marunong magbigay ng atensyon. Unti-unti siyang naging regular na bisita sa salon. Minsan nagpapagupit, minsan nagpapa-hair treatment, pero madalas para lang makausap si Chloe. Pagkatapos ng shift mo, gusto mo bang kumain? May alam akong magandang restaurant, nakangiting sabi ni Brian. Hindi pa sanay si Chloe sa ganitong klase ng panliligaw. Mga bulaklak, hatid sundo, mga regalo, mamahaling pabango, bagong damit, para sa isang dalagang lumaki sa simpleng buhay. Nakakasilaw ang lahat ng yon. At sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nahuhulog sa mundo ni Brian. Isang gabi, hindi makatulog si Olivia. 10:00 na. Wala pa rin si Chloe. Tinawagan niya ang cellphone ng anak. Paulit-ulit, ngunit unreachable. Maya-maya'y sinubukan niyang muli. Wala pa rin. Lumipas ang hating gabi. Nakatayo si Olivia sa bintana ng kanilang apartment. Nakatanaw sa kalsada. Pinipilit hulaan kung saan maaaring naroon ang anak. Ang bawat tunog ng sasakyan sa labas, nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Pero bawat oras na lumilipas, lalo siyang kinakain ng takot. Hindi siya nakatulog buong gabi. Kinabukasan, nang dumating si Chloe sa bahay, agad siyang hinarap ni Olivia. Pagod ang mukha niya, namumulang mga mata, halatang hindi natulog. Chloe, nasaan ka kagabi? Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Bakit hindi ka tumawag? Bakit naka-off ang cellphone mo? Napapikit siya sandali. Magdamag akong nag-alala. Hindi ako nakatulog. Huminga siya ng malalim. Anak, bata ka pa. Kaka-18 mo lang. Hindi ka ba natatakot na sumama sa mga lalaki? Tahimik si Chloe, pero matigas ang kanyang mukha. Patuloy pang nagsalita si Olivia. Paano kung mabuntis ka? Naisip mo ba yon? Nangingilid ang mga luha ni Olivia. At kung seryoso nga siya, bakit hindi mo siya ipinakikilala sa akin? Sa puso ni Olivia, umaasa siya na kapag nakausap niya si Brian, mapipigilan niya ito. Mapapalayo niya ito sa kanyang anak. Isang ina na desperadong protektahan ang kanyang nag-iisang anak. Ngunit hindi niya alam, malayo na ang narating ng damdamin ni Chloe. Dahan-dahang nagsalita ang dalaga. Malamig ang boses, parang yelo. Ma, adult na ako. Nakangisi siya ng bahagya. Tigilan mo ng pagbabantay sa akin na parang bata pa ako. Napairap si Chloe. Maghanap ka ng sarili mong buhay. At pagkatapos, ang pinakamasakit na salita. Tsaka ang pangit mong manamit. Para kang matanda. Parang may bumagsak na mabigat na bato sa dibdib ni Olivia. Hindi siya agad nakapagsalita. Chloe, ano bang sinasabi mo? Napahinto siya. Pinalaki kita. Nagtiis ako. Nagsakripisyo ako. Nabulunan siya sa sariling salita.
Hindi ko inisip ang sarili ko para lang sa'yo. Napapikit siya. Isang tanong ang biglang pumasok sa isip niya. Nahihiya ka ba sa akin? Sa sandaling yon, muling sumagi sa isip ni Olivia ang kanyang asawa. Kung sana buhay pa si Mark. Kung sana hindi sila iniwan nito ng ganoon kaaga. Hindi sana sila nag-iisa ngayon. Ngunit si Chloe tumawa lang ng mapanlait. Isang malamig na tunog pagkatapos ay pumasok sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto. Isang linggo ang lumipas. Isang gabi habang kumakain sila, biglang nagsalita si Chloe. Ma, lilipat na ako. Napatingin si Olivia. Ano? Makikita rin ako kay Brian? Hindi na siya nakinig sa kahit na anong payo. Hindi na rin sa mga babala ng kanyang ina. Ang bawat salita ni Olivia, sinagot niya ng galit. Sa huli, nagkaroon sila ng isang matinding pagtatalo. Ang pinakamasakit sa kanilang buhay. Mabilis na nag-impake si Chloe ng kanyang mga gamit. Mga damit, sapatos, make-up, mga bag na binili ni Brian. Pagkatapos, lumabas siya ng bahay at hindi man lang lumingon. Para kay Olivia, parang tumigil ang mundo. Isang linggo siyang parang multo, tahimik, walang gana, nagkakamali sa trabaho. Napapansin yon ng katrabaho niyang si Valerie. Olivia, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalala ang kanyang boses. Hindi ka na tulad ng dati. Huminga ng malalim si Olivia. Mahina ang kanyang boses. Halos bulong na. Umalis na ang anak ko, Valerie. Napapikit siya. Pakiramdam ko, kasalanan ko lahat. Sinanay kasi siya ng tatay niya na makuha ang lahat ng gusto niya. Napabuntong hininga si Olivia. Pagkamatay ni Mark, hindi ko na kayang ibigay ang parehong buhay. Tahimik siyang napaluha. Kaya siguro galit siya sa akin. Ayaw pa niyang mag-college. Gusto niyang magtrabaho para makabili ng mamahaling damit. Huminto siya. Doon niya nakilalang lalaking yon. Mas matanda sa kanya ng 14 na taon. Paano ako hindi mag-aalala? Napailing si Olivia. Tahimik na pinagmasdan siya ni Valerie. May awa sa kanyang mga mata. Olivia, mahinahon ang kanyang boses. Sa tingin ko, hinahanap lang ng anak mo ang pakiramdam ng pagkakaroon ng ama. Nagulat si Olivia. Kaya siya na humaling sa lalaking yon. Hindi mo siya mapipigilan sa galit o pagbabawal. Lalo mo lang siyang itutulak palayo. Sandaling natahimik si Valerie. Alam mo, ginawa ko rin yon sa anak ko. Napakunot ang noon ni Olivia. Ano ang nangyari? Napangiti si Valerie. Ngunit may halong lungkot. Pinagbawalan ko siyang mag-asawa ng maaga. Sabi ko, kailangan niyang mag-aral muna, magtayo ng career, maging independent. Huminga siya ng malalim. At alam mo kung anong nangyari. Tahimik si Olivia. Nag-aral siya, nagkaroon ng magandang trabaho, nakabili ng kondo, may kotse. Maganda siya, matalino. Humina ang boses niya. Pero nag-iisa. Masyado siyang mapili. Walang lalaking pumapasa sa standards niya. Napailing si Valerie. Lampas 30 na siya ngayon. May relasyon siya sa isang lalaking may asawa. Napabuntong hininga siya. Tinanggap ko na lang na baka magkaanak siya sa lalaking yon. Kaya Olivia, wag mong pigilan si Chloe. Ang mga kabataan ngayon, maaga nang nagmamature. Matapos ang usapan nilang yon, parang gumaan ng kaunti ang dibdib ni Olivia. Baka tama si Valerie. Baka mas mabuti na rin na mas matanda si Brian kaysa kay Chloe. Ngunit kahit ganoon, bumabalik pa rin ang kanyang mga pangamba. Paano kung hindi pa kasalan ni Brian si Chloe? Paano kung lokohin lang siya? Paulit-ulit na umiikot sa isip ni Olivia ang mga tanong. Isang araw, biglang bumalik si Chloe sa bahay, kasama si Brian. Ma, magpapakasal na kami. Parang nabunutan ng tinik si Olivia. Nagpakawala siya ng isang mahabang buntong hininga. Naginhawaan.
Si Brian ay maayos manamit, magalang at presentable. Ngunit para kay Olivia, parang masyado itong kumpiyansa sa sarili. Gayunpaman, sinubukan niyang tanggapin. Naalala niya ang payo ni Valerie, kaya hindi niya pinigilan ang kanyang anak. Sa halip, tinulungan niya pa ito. At sa huli, nagkaroon ng kasal. Hindi ang grande, hindi marangya, ngunit isang kasal pa rin. Isang weekend, inanyayahan ni Olivia ang bagong kasal na sina Chloe at Brian sa bahay para sa tanghalian. Maaga siyang nagising ng araw na yon. Naglinis ng buong apartment. Nagluto ng mga paboritong putahe ni Chloe. May mainit na sabaw, pritong isda, adobo, gulay at paborito nitong leche flan na siya mismo ang gumawa. Hindi man ang grande, ngunit puno yun ng pagmamahal ng isang ina na sabik makasama ang kanyang anak. Subalit nang tumunog ang doorbell at buksan niya ang pinto, nagulat siya. Si Chloe lang ang naroon, walang Brian. "Anak, ikaw lang?" Nasa trabaho si Brian." Maikli ang sagot ni Chloe. Malamig, parang ayaw nang pahabain ang paliwanag. Pumasok siya sa loob at mabilis na inilapag ang bag sa upuan. Habang inaayos ni Olivia ang mga plato sa mesa, muli siyang nagsalita. "Tsaka hindi mo na kailangan maghanda ng ganito karami." "Bakit naman anak? Hindi kasi gusto ni Brian ng mga ganitong salo-salo?" Sandaling tumahimik si Chloe bago dagdagan pa. "Okay naman kami, huwag ka nang mag-alala." Tahimik na naupo si Chloe sa hapag. Kumuha siya ng kaunting pagkain, ngunit halatang wala siyang ganang kumain. Tinusok-tusok lang niya ang ulam gamit ang tinidor. Halos hindi siya tumitingin sa ina. At makalipas ang ilang sandali, gumawa rin siya agad ng dahilan para umalis. "Ma, sige na, may aasikasuhin pa ako." At ganoon lang kabilis natapos ang tanghalian na pinaghirapan ni Olivia. Pagkasara ng pinto, nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala. Tahimik, wasak. Muli niyang naramdaman ang matinding pag-iisa. Pakiramdam niya, wala na siyang silbi. Hindi na siya kailangan. At muli na naman niyang iniyakan sa puso ang maagang pagkawala ni Mark. Kung sana buhay pa ito, hindi sana siya nag-iisa. Ngunit alam niyang hindi na babalik ang kanyang asawa. At tila ba nakatakda na para sa kanya ang mabuhay ng mag-isa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Hindi maintindihan ni Olivia kung bakit ganoon ang kanilang relasyon ng anak. Buong buhay niya, sinikap niyang kampihan si Chloe. Hindi niya ito pinagtataasan ng boses. Hindi niya ito pinagsasalitaan ng masakit. Hindi niya ito pinababayaan. Ngunit bakit tila napakalayo pa rin ito sa kanya? Parang hindi siya ina. Parang isa na lamang siyang kakilala na kailangang pakisamahan paminsan-minsan. Madalas niya itong iniisip tuwing gabi habang nag-iisa sa kanyang apartment. Habang dahan-dahang tinatanggap ang kanyang kalungkutan. Bihira nang bumisita si Chloe at kapag bumibisita man, lagi siyang mag-isa. Hindi siya kailanman inimbitahan ng anak sa sarili nitong bahay. Tumatawag si Chloe mga 2 beses sa isang linggo, ngunit puro pangkaraniwang usapan lamang. "Kumusta? Ayos lang, busy lang, may pasok pa." At pagkatapos ng ilang mababaw na salita, agad ding pinuputol ni Chloe ang tawag. Dahilan niya lagi ay abala siya. Dumating sa punto na naisip ni Olivia na baka hindi lamang umiiwas sa kanya si Brian. Baka ayaw rin itong nakikipag-usap si Chloe sa sariling ina. Hindi maintindihan ni Olivia kung bakit. Ano ba ang nagawa niyang mali? Pagsapit ng kaarawan ni Olivia, umaasa siyang baka sa pagkakataong yon magkasama ng darating sina Chloe at Brian. Ngunit muli, si Chloe lang ang dumating. Wala na namang Brian. "Nasa trabaho na naman ba siya?" tanong ni Olivia. "Oo ma," sagot ni Chloe. May dala si Chloe na isang magandang bouquet ng bulaklak at isang bagong electric kettle. Maganda ang regalo. Maayos, pinag-isipan.
Ngunit para kay Olivia, hindi sapat ang mga bagay upang punan ang kakulangan ng tunay na lambing at presensya. Umupo ng sandali si Chloe at ilang minuto lang ang lumipas, naghanda na naman itong umalis. Hindi na napigilan ni Olivia ang sarili. "Anak, ano ba talaga?" Napatingin si Chloe. "Bakit iniiwasan ako ng asawa mo na parang may nakakahawa akong sakit?" Nabasag ang boses niya. "Normal ba yan?" Napasinghap siya. "Hindi ko maintindihan kung anong klaseng relasyon ang meron kayo," sabi pa ni Olivia. "Ma, normal ang relasyon namin," tipid na sagot ni Chloe. Mainipin ang tono niya. Parang gusto na naman niyang tapusin agad ang usapan. "Hindi lang talaga niya gusto ang mga ganyang bagay." Nagkibit balikat si Chloe. "Sabi ko naman sa'yo, madami lang talaga siyang trabaho." Muli na namang isinantabi ni Chloe ang pag-aalala ng kanyang ina. At muling naiwan si Olivia na walang malinaw na sagot. Ngunit isang araw, may balitang nagbigay ng liwanag sa puso ni Olivia. Buntis si Chloe. Nang marinig niya yon, halos lumundag sa tuwa ang kanyang puso. Sa wakas, naisip niya, ngayon na ang panahon na kakailanganin siya ng kanyang anak. Ngayon, baka tuluyan na rin silang mapalapit muli. Siguro sa pagkakataong ito, hindi na siya itutulak papalayo. Naalala niya kung gaano kahirap ang unang mga buwan matapos manganak noon. At kahit naroon si Mark noon upang umalalay sa kanya, hindi pa rin naging madali. Paano pa kaya si Chloe? Bata pa, baguhan sa buhay may asawa. Siguradong kakailanganin siya nito. Sa ospital, dumating si Olivia sa araw ng paglabas ni Chloe at ng sanggol. Masaya siya. May bitbit na lampin, ilang baby clothes, at kaunting pagkain para sa anak. Naroon si Brian. Maayos naman ang kanyang pakikitungo. Binati niya si Olivia. Tinanggap ang pagbati, hindi bastos, hindi rin mainit, sakto lang. Ngunit ni minsan, hindi niya inimbita si Olivia na sumama sa kanilang bahay. Tahimik lamang si Chloe. At nang magtama ang tingin nilang mag-ina, para bang humihingi ito ng paumanhin gamit lamang ang mga mata. Parang sinasabing, "Pasensya ka na, ma." Walang nagawa si Olivia kundi ang umuwi. Naglakad siyang mag-isa habang pinipigilan ang mga luha. Ito ba ang pangarap niya noon nang ipinanganak niya si Chloe? Hindi. Wala naman siyang tiyak na pangarap na marangya. Ang gusto niya lang noon, magkaroon ng anak na babae at maging mabuting ina rito. Ngunit malinaw na pakiramdam niya, hindi sapat ang lahat ng ginawa niya. Isang linggo ang lumipas. Sa kabila ng lahat, pinuntahan pa rin ni Olivia ang apartment ni Chloe. Hindi ba may karapatan naman siyang makita ang kanyang apo? Mahawakan ito, matulungan ang kanyang anak. Pagdating niya roon, mukhang pagod si Chloe. May bakas ng puyat sa mga mata. Ngunit masaya naman ito nang makita siya. Ipinakita nito ang malaki at magandang apartment. Maayos ang mga gamit. Magandang interior, halatang may pera. May hiwalay pang nursery para sa sanggol. Malinis, maaliwalas, punong-puno ng bagong gamit para sa bata. Pagkatapos, inalok siya ni Chloe ng tsaa habang tahimik na natutulog ang sanggol. Pinangalanan nila ang bata na Kiko. Tahimik lang si Olivia. Hindi niya maunawaan kung bakit paborito ng mga modernong magulang ang mga banyaga o kakaibang pangalan. Sa isip niya, ang dami namang magagandang tradisyonal na pangalan. Ngunit hindi na siya nagsalita. Ayaw na niyang mapahaba pa ang distansya nilang mag-ina. Nararamdaman ni Olivia ang pagkailang ng kanyang anak. Gaya ng dati, hindi naman sila makapasok sa totoong usapan. Walang puso sa puso, walang lalim, walang tunay na lambing. Napansin ni Olivia, patingin-tingin si Chloe sa relo nito. Paulit-ulit, parang may hinihintay. Sa wakas, hindi na niya napigilan ang sarili. "Anak, uuwi na ba si Brian?" May bahid ng lungkot ang kanyang boses. "Opo, ma." Ibinaba ni Chloe ang tingin. "Alam mo naman,
Ayaw ni Brian ng may bisita. Pagkasabi ni Chloe noon, lalo pang bumigat ang pakiramdam ni Olivia. Mas mabuti sigurong pumupunta ka kapag wala siya. Parang may humarang sa lalamunan ni Olivia. Masakit, mapakla at halos hindi niya mailabas ang salita. Bisita ako. Tahimik ang silid. Bisita lang ba ako, anak? Tanong niya ulit. Hindi agad nakasagot si Chloe at sapat na ang katahimikang yon upang durugin ang puso ng isang ina. Nanginginig ang boses ni Olivia nang magsalitang muli. Sige anak, uuwi na ako. Huminga siya ng malalim. Pero tandaan mo, napatingin siya kay Chloe. Mahal na mahal kita. At anumang oras ay pwede kang lumapit sa akin. Nagpaalam si Olivia. At sa pag-uwi niya, nangako siya sa sarili. Hindi na siya magpapakaabala. Hindi niya na ipipilit ang sarili. Dapat nga ay matuwa siya dahil kaya nang tumayo ng anak niya sa sariling paa. Ngunit ang totoo, miss niya na ito. Hindi napigilan ni Olivia ang sarili na bumili ng maliit na damit para sa sanggol. May malambot na kumot, laruan, mga bagay na kaya lamang ng simpleng sweldo. Paminsan-minsan dumadaan siya sa apartment ni Chloe, ngunit saglit lang, at tinitiyak niyang wala roon si Brian. Hanggang isang araw, si Chloe mismo ang nagsabi sa kanya ng isang bagay na lalong masakit. Hindi makatingin ng diretso sa mata ang anak habang nagsasalita. Ma, huwag ka na sanang bibili ng mga gamit, sabi ni Chloe. Nanahimik si Olivia. Napansin ni Brian, pinagalitan niya ako. Mas lalong humina ang boses ni Chloe. Hindi raw niya gusto yung mga damit at yung mumurahing laruan. Parang tinusok ang dibdib ni Olivia. Hindi naman mamahalin ng mga yon, pero binili niya yon ng buong pagmamahal. At ngayon, tila ba ipinaparamdam sa kanya na walang halaga ang kanyang munting mga regalo. Siguro mas mabuti pang huwag na akong pumunta rito. May pait sa kanyang boses. Tahimik si Chloe. Hindi ito sumagot at sa katahimikang yon, nandoon ang sagot. Tulad ng maraming ina, ipinagtanggol pa rin ni Olivia sa isip ang kanyang anak. Hindi siya nagtanim ng galit. Sanay na rin naman siyang mag-isa. Sa mga araw ng trabaho, abala ang kanyang isip. Doon siya nakakalimot. Ngunit tuwing weekend at holiday, doon bumabalik ang bigat ng kanyang kalungkutan. Maagang dumating ang init ng tagsibol sa taong yon. Maganda ang hapon, mahangin, maaraw. Tuwing weekend, naglalakad si Olivia sa parke. Isa yon sa iilang paraan upang hindi siya mabaliw sa lungkot sa loob ng apartment. Isang araw, umupo siya sa isang bangko sa parke upang magpahinga. Habang nakaupo roon, napansin niya ang isang matandang lalaki. Siguro ay lolo na nakikipaglaro ng bola sa kanyang apo. Mga 6 na taong gulang siguro ang bata. Masigla, masayahin, tawa ng tawa, takbo ng takbo. At ang matanda, kahit hinihingal na, masaya pa ring nakikisabay. Napangiti si Olivia habang pinapanood sila. Hindi niya maalis ang tingin. May halong saya at lungkot ang kanyang mga mata. Dahil alam niya na marahil, hindi niya mararanasang makipaglaro ng ganoon sa sarili niyang apo. Napansin ng lalaki ang kanyang mapanuring tingin at malungkot na ngiti. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ito sa kanya habang hawak ang bola. Nako, pinapagod ako ng apo ko. Bahagya itong natawa. Madalas kitang nakikita rito. Tumingin ito kay Olivia. Lagi kang mag-isa. Huminto ito saglit bago nagtanong. Wala ka bang kasama? Sa di malamang dahilan, naging bukas si Olivia sa estrangherong yon. Marahil dahil matagal na rin siyang walang nakakausap ng totoo. Mahinahon siyang sumagot. May anak ako at may apo. Napabuntong hininga siya. Pero parang hindi ako gustong makita ng manugang ko. Tiningnan siya ng lalaki nang may interes at awa. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, pakiramdam ni Olivia ay may nakinig sa kanya. Sa totoo lang,
Ilang beses ko palang nakikita ang asawa ng anak ko. Nakilala ko siya noong kasal nila. At muli sa ospital nang inilabas na ang baby nila. At mula roon, unti-unti silang nagkausap. Salita sa salita, tanong sa tanong. At sa simpleng upuan sa parke, sa ilalim ng mainit ngunit mahinhing sikat ng araw. Parang may isang bagong yugto na dahan-dahang nagbubukas sa buhay ni Olivia. Mula noon tuwing weekend, magkasama na silang naglalakad sa parke. Si Olivia, si Peter at ang apo nitong si Mary. Unti-unting nasanay si Mary kay Olivia. Sa katunayan, madalas na nga siya nito na tawaging Lola! At sa simpleng tawag na yon, may kung anong init na muling nabubuhay sa puso ni Olivia. Matagal nang walang tumatawag sa kanya ng ganoon. Matagal nang walang batang lumalapit sa kanya ng may kusang loob at may lambing. Kaya naman tuwing sasapit ang Sabado o Linggo, sabik na si Olivia sa kanilang paglalakad sa parke. Para bang muling nagkaroon ng kulay ang dati niyang tahimik at malungkot na mundo. Ngunit isang araw, habang naglalakad sila sa ilalim ng malambot na sikat ng araw, may sinabi si Peter na nagpahinto sa magaan na tibok ng puso ni Olivia. "Kailangan ko nang umuwi," sabi ni Peter. Napatingin sa kanya si Olivia. "Uuwi saan?" Ngumiti ng bahagya si Peter. May lungkot sa kanyang mga mata. "Nandito lang naman talaga ako para tumulong." Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. "Kapapanganak lang kasi ng manugang ko sa pangalawa nilang anak, kaya tumulong muna ako rito sa anak ko." Tahimik na nakinig si Olivia. "Pero panahon na siguro para bumalik ako sa sarili kong bahay." Sandaling tumingin si Peter sa malayo. Parang may inaalalang alaala mula sa nakaraan. "Pangarap ng asawa ko noon na makabili kami ng maliit na bahay malapit sa dagat." Humina ang boses niya. "Pero hindi niya na yon naabutan." Napayuko siya ng bahagya. "Kaya binili ko pa rin." Nag-angat siya ng tingin kay Olivia. "At doon ako nakatira ngayon ng mag-isa," sabi pa ni Peter. May kung anong kirot na dumaan sa dibdib ni Olivia nang marinig yon. Dalawang pusong parehong may iniiwang alaala ng pag-ibig. Pagkatapos ay bahagyang ngumiti si Peter. "Olivia, kapag nagbakasyon kay bumisita ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang mga magagandang lugar doon." Natila sinadya ng tadhana. Kinabukasan mismo ang kaarawan ni Olivia. Hindi man enggrande, nagpasya siyang maghanda ng simpleng salo-salo sa bahay. Inimbitahan niya sina Peter at Mary. Naglatag siya ng simpleng merienda, may pansit, may cake at may biskwit. At syempre, may kape. Tahimik ngunit masaya ang maliit na pagdiriwang. Habang magkasalo sila sa mesa, umiinom ng kape at nagkukwentuhan, biglang tumunog ang doorbell. "May iba ka pa palang bisita." Nagkatinginan sila. Wala naman akong inaasahan. May halong pagtataka at bahagyang hiya sa kanyang mukha habang tumatayo siya upang buksan ang pinto. Ngunit pagbukas niya, napahinto siya. Nakatayo roon si Chloe, karga ang munting si Kiko. "Anak!" Agad lumiwanag ang mukha ni Olivia. "Naku, ang saya naman at dumating ka." Punong-puno ng tuwa at pagtataka ang tinig ni Olivia. "Halika, pasok kayo." Ngumiti siya habang inaabot si Kiko. "Ipapakilala kita sa kaibigan ko." Sa sandaling yon, tumakbo palabas ng sala si Mary papunta sa may hallway. Masigla ang bata, walang kaalam-alam sa bigat ng mga damdamin ng matatanda. "Lola, sino po yan?" Sa simpleng tanong na yon, napansin ni Olivia ang biglang pagbabago ng mukha ni Chloe. Bahagyang kumunot ang noo nito. Naningkit ang mga mata at sa mukha nito may mabilis na dumaan na bakas ng pagkainis. "Anak ko si Chloe at apo ko si Kiko." Mahinahon niyang paliwanag, bagamat ramdam niya ang malamig na hangin na biglang bumalot sa silid. Ipinakilala niya si Chloe kay Peter, ngunit agad niyang napansin ang panlalamig ng pakikitungo ng anak. Parang hindi ito natuwa sa nakita. Parang may kung anong bumabagabag dito.
At si Peter, na tila mabilis umunawa sa nararamdaman ng iba, biglang tumayo. Siguro kailangan niyo munang mag-usap ng anak mo. Mahina niyang bulong kay Olivia habang inihahatid siya nito sa may pinto. Huwag na kaming maging sagabal. Naramdaman ni Olivia ang kabaitan ng lalaki. Hindi ito nagtampo, hindi rin ito nagtanong. Tahimik lamang itong umatras upang bigyan siya ng espasyo. Matapos maihatid sina Peter at Mary, bumalik si Olivia sa sala. At doon, sumabog ang matagal nang pinipigil ni Chloe. Ma, ano yon? Matalim ang boses niya. Bakit mo kailangan ng lalaking yon? Napakunot ang noo ni Olivia. Akala ko ba mahal mo si Daddy? Nanahimik sandali si Olivia. Hindi dahil wala siyang maisagot, kundi dahil nasaktan siya sa paraan ng pagtatanong ng anak niya. Ngunit nang magsalita siya, matatag ang kanyang tinig. May dignidad, may lalim. Oo, tama ka. Mahal ko ang daddy mo. Huminga siya ng malalim. Pero matagal na siyang wala. Tumitig siya kay Chloe. At alam ko namang hindi mo ako kailangan. Alam mo ring malungkot ako. Napatingin siya sa pintuan na nilabasan ni Peter. Kaibigan ko lang si Peter. At hindi naman siya matanda. May kaunting pait sa kanyang tinig nang idagdag niya. Kapag umabot ka sa edad ko, Chloe, magmumukha ring matanda ang asawa mo gaya ng sinasabi mo. Napatawa ng mapakla si Chloe. Halatang na insulto. Ikinukumpara mo ba siya kay Daddy, ma? At may halong panunuya siyang nagsalita. Susunod niyan, sasabihin mo mag-aasawa ka na ulit. Dito tila may kung anong naputol sa loob ni Olivia. Matagal na niyang nilulunok ang lungkot. Matagal na niyang tiniis ang malamig na pakikitungo ng anak. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, sinagot niya ito ng direkta. At bakit ang hindi? Nagulat si Chloe. Ano bang masama ron? Nakatitig siya sa anak. At halos parang ibinalik niya rito ang mga salitang minsan nitong binitiwan noon. Adult na rin ako, Chloe. At kaya kong magdesisyon para sa sarili ko kung gusto kong mag-asawa o hindi. Napatahimik si Chloe. Samantala, si Olivia ay nagpatuloy. Mas kalmado na ngayon ang boses niya. Ngunit mas masakit. Mas totoo. Alam mo, wala namang mawawala sa akin. Napatingin siya kay Kiko na karga-karga ng anak. Halos hindi man lang ako kilala ng apo ko. Para sa kanya'y isa lang akong estranghera. Pero si Mary, may bahagyang ngiti sa labi niya. Tinatawag niya akong Lola. Napatingin siya ng diretso sa anak. At napakasarap pakinggan nun. Dito, napansin ni Olivia na may kung anong nagbago sa mukha ni Chloe. Napawi ang yabang, napawi ang inis, napalitan niyo ng pagod at sakit. Dahan-dahang lumambot ang boses ni Olivia. Bakit ka ganyan kagalit, anak? Ano bang nangyari? At bigla, parang gumuho si Chloe. Napaupo siya at tuluyang napaiyak. Umiyak siya nang hindi na mapigilan. Parang batang matagal nang nagpapakatatag. Sabi ni Brian, humikbi na si Chloe. Sabi niya, mukha na raw akong losyang na housewife. Napapikit si Olivia. Sabi niya hindi na raw ako interesting. Mas lalo pa itong napahagulgol. At hindi na raw niya ako kailangan ng ganito. Sa sandaling yon, naintindihan ni Olivia ang lahat. Ang pag-iwas, ang lamig, ang paglayo, ang biglaang pagdating ng anak niya sa bahay. Lahat ng yon ay may dahilan pala. At ang dahilan ay pamilyar na pamilyar sa isang babaeng nasaktan na rin ng buhay. Ganun pala, nagsawa na siya sa batang asawa niya. Mahina at malinaw ang boses ni Olivia. May pait sa kanyang tinig ngunit wala roong panghuhusga. Ang laman lamang ng kanyang puso ay katotohanan at pag-aalala. Hindi ka nakinig sa akin noon, Chloe. Hindi ito sinabi sa paraang nanunumbat, kundi sa paraang nanghihinayang. Hindi mo tinuloy ang pag-aaral mo. Wala kang propesyon ngayon. Tumitig siya sa anak. Kapag iniwan mo ang asawa mo, paano ka kikita? Ngunit agad ding lumambot ang boses ni Olivia. Dahil kahit anong sakit ang idulot ng anak,
Kapag ito'y umiiyak, isang ina pa rin ang unang lumalapit. Pero syempre, lumapit siya kay Chloe. Pwede kang tumira rito. Mas lalong nangilid ang kanyang luha. Matutuwa pa nga ako. Parang nakahinga si Chloe sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon. Pinunasan niya ang kanyang luha at may maliit na pag-asa na muling sumilay sa kanyang mga mata. Ma, huminga siya ng malalim. Pwede bang bukas ilipat ko ng mga gamit ko rito? Oo naman anak. At sa sandaling yon, muling naramdaman ni Olivia na baka may pag-asa pa. Baka maaari pa silang magsimulang muli bilang mag-ina. Kinagabihan, tumawag si Peter. Mahinahon ang boses nito sa kabilang linya. Olivia, nakapag-usap na ba kayo ng anak mo? Ayos lang ba ang lahat? Oo, ngumiti si Olivia habang hawak ang telepono. Ayos na ang lahat. Bukas ay lilipat na sila rito ni Kiko. Halos hindi niya maitago ang saya. May isip mo ba yon? May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay marahang nagsalita si Peter. Ayan na naman pala, Olivia. Kita mo, umaayos din ang lahat para sa inyong dalawa. Kinabukasan, lumipat nga sina Chloe at Kiko sa bahay ni Olivia. At mula noon, tuwing uuwi si Olivia mula sa trabaho, mas magaan ang kanyang mga hakbang. Mas mabilis ang kanyang lakad, mas buo ang kanyang puso. Hindi na tahimik ang apartment. May iyak ng bata, may kalat na laruan, may tunog ng kubyertos, may boses ng anak. At kahit pagod siya sa trabaho, masaya siya. Dahil may inuuwian siya. Dahil may kasama na siyang muli. Unti-unti ring nasanay si Kiko kay Olivia. Nakikilala na nito ang mukha niya, ang boses niya, ang kanyang mga yakap. At sa bawat ngiti ng bata, parang gumagaling ang lumang sugat sa puso ni Olivia. Ngunit hindi nagtagal, unti-unting bumalik ang dating ugali ni Chloe. Sa bawat maliit na bagay, naiirita siya sa kanyang ina. Kapag pinapayuhan siya ni Olivia, panghihimasok daw yon. Kapag inaasikaso ni Olivia si Kiko, sobra raw ang pakikialam. Kapag may ginawa si Olivia, may mali pa rin. Parang wala nang tama sa paningin ni Chloe. Mabilis na naglaho ang unang tuwa ni Olivia. Unti-unti na namang napalitan yon ng pagod at lungkot. At isang araw, pag-uwi niya mula sa trabaho, bumungad sa kanya ang katahimikan ng bahay. Hindi normal na katahimikan. Kakaibang katahimikan. Wala ang mga gamit ni Chloe. Wala rin ang mga gamit ni Kiko. Walang anak, walang apo. Walang kahit anong paliwanag. Parang isang iglap, muli na naman siyang iniwan. Nanginginig ang kamay ni Olivia habang kinukuha ang cellphone niya. Agad niyang tinawagan si Chloe. Yes ma, sorry. Mahina ang boses nito. Dumating kasi si Brian. Lumuhod siya sa harap ko. Tahimik lang na nakinig si Olivia. Huminga ng malalim si Chloe. Humingi siya ng tawad. At pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, dumating ang salitang muling dumurog sa puso ng kanyang ina. Kaya bumalik ako sa kanya. Napapikit si Olivia. Pagod, nasasaktan, at tila ba wala ng lakas para makipagtalo. Ngunit bilang ina, nagawa pa rin niyang magtanong. Chloe, pinag-isipan mo ba talaga ng mabuti yan? May bakas ng pagod at hindi makapaniwala sa kanyang boses. Oo ma, ngunit sa sagot ng anak, bumalik ang dating tigas. Nakapagdesisyon na ako. Matalim, mabilis, at sarado na naman ang pinto. At muli na naman, bumalik kay Olivia ang pamilyar na lamig ng pag-iisa. Ang pakiramdam na wala na naman siyang silbi, na para bang inaanod lamang siya ng buhay kung saan-saan. Pagpasok niya sa kanyang apartment, sinalubong siya ng nakabibinging katahimikan. Walang boses ng bata, walang yabag ng paa, walang tunog ng kubyertos, walang kahit na ano. Tanging ang malamig at tahimik na hangin ng bahay na minsan na namang iniwanan. At dahil wala na naman siyang mapupuntahan sa loob ng 4 na sulok ng kanyang tahanan,
Muli niyang hinanap ang tanging lugar na nakakapagpakalma sa kanya, ang parke. Ngunit sa pagkakataong yon, iba ang pakiramdam ng lahat. Wala si Peter. Ang tawanan ng mga batang naglalaro ay tila malayo. Ang huni ng hangin sa mga dahon ay parang mahina at malungkot. Kahit ang init ng araw ay parang hindi sapat para maibsan ang ginaw sa kanyang dibdib. Umupo siya sa paborito niyang bangko. Huminga ng malalim at sa wakas inilabas niya ang cellphone niya. May isang desisyong matagal nang umiikot sa kanyang isip. Marupok, mahina, ngunit buhay pa rin. Parang paru-parong nanginginig sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang pinindot ang numero ni Peter. Peter, bahagyang nanginginig ang boses niya. Hindi siya sanay magpakita ng kahinaan. Hindi siya sanay umamin ng lungkot ng diretsyo. Pero sa pagkakataong yon, hindi na niya kayang magkunwari. Yung alok mo, bukas pa ba? Huminto siya sandali. Nilunok ang bara sa lalamunan. Pwede ba akong pumunta dyan? Napapikit siya habang binibigkas ang kasunod na mga salita. Bumalik si Chloe sa asawa niya. Ako lang ulit mag-isa. At sa wakas, ang pinakatapat niyang pag-amin. Parang mababaliw na naman ako sa sobrang lungkot. Sa kabilang linya, hindi siya hinayaang matagal na maghintay. Mainit, matatag at banayad gaya ng ihip ng hangin sa tabing dagat ang boses ni Peter. Siyempre naman, Olivia. Matutuwa ako. Parang biglang luminaw ang paligid ni Olivia. Parang may humawak sa kanya bago siya tuluyang malunod sa lungkot. E-text mo lang sa akin kapag nakabili ka na ng ticket. Sabihin mo ang biyahe at oras. Sasalubungin kita. Humina ng kaunti ang boses nito, puno ng katiyakan. Maghihintay ako. Napabuntong hininga si Olivia. Pero sa pagkakataong ito, hindi yun buntong hininga ng pagod, kundi ng paglaya. Kaagad siyang nag-book ng ticket. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, may inaabangan siya. May pinuntahan, may bagong araw na inaasahan. Mabilis lumipas ang biyahe. Sa loob ng bus, tanaw ni Olivia ang nagbabagong tanawin sa labas ng bintana. Mga bayan, palayan, mababang bundok, mga bahay na unti-unting nagiging kaunti habang lumalapit siya sa baybayin. At sa bawat kilometro ng layo, pakiramdam niya ay unti-unti rin siyang inilalayo sa lumang sakit ng kanyang dating buhay. Sa apartment na puro alaala, sa katahimikang puno ng lungkot, sa pakiramdam na lagi na lamang siyang iniiwan. Ngunit nang malapit na siyang bumaba sa maliit na istasyon sa tabing dagat, may kaunting kabaring sumagi sa isip niya. Isang munting takot, isang tanong na pilit sumisiksik sa kanyang isipan. Paano kung gusto lang pala ni Peter ng tagapag-alaga ng bahay? Paano kung kailangan lang niya ng kasambahay? Paano kung nagkamali siya ng akala? Ngunit nang makita niya si Peter sa platform, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Naroon ito, nakatayo, tahimik ngunit halatang masaya siyang nakikita. Nagkatinginan sila at sa mga matang kulubot sa gilid dahil sa ngiti, nakita ni Olivia ang isang bagay na matagal na niyang hindi natatanggap. Taos-pusong saya sa kanyang pagdating. Lumapit si Peter at niyakap siya ng mainit. Hindi mahigpit, hindi mapang-angkin, kundi isang yakap na nagsasabing, "Narito ka, safe ka na." At sa simpleng yakap na yon, parang natunaw ang natitirang lamig sa loob ni Olivia. Pagdating nila sa maliit ngunit kaakit-akit na bahay ni Peter sa tabing dagat, agad na naramdaman ni Olivia ang kakaibang gaan. Maaraw ang lugar, maalinsangan ng kaunti dahil sa dagat. Ngunit sariwa ang hangin. May maliit na halaman sa bakuran, may simpleng veranda, at mula roon tanaw ang malawak na asul na dagat. Totoo nga ang sinabi ni Peter. Maganda roon, tahimik at payapa. Mula sa unang araw pa lang, pinatunayan ni Peter na totoo ang kanyang sinabi. Bisita si Olivia. Hindi ito pinaghugas ng pinggan, hindi ito pinaglaba, hindi ito pinaglinis ng bahay.
Si Peter mismo ang gumagawa ng mga bagay na yon ng may tahimik na kasanayan. Bisita kita, Olivia. Totoo. May pilyong ngiti ito habang sinasabi yon. At kung minsan, ipinapasyal niya si Olivia at ang apo niyang si Mary sa tabing dagat. May dalang tuwalya, may baong pagkain, habang siya naman ay abala sa hardin o may inaayos sa bahay. Ang mga araw ay dumaloy sa masaya at maamong ritmo. Mainit na umaga sa ilalim ng araw, mahabang hapon sa tabing dagat. Tahimik at mahangin sa gabi sa veranda. Unti-unting umitim ang balat ni Olivia sa sikat ng araw. Ngunit higit pa ron, unti-unting namumukadkad muli ang kanyang kalooban. Muli siyang natutong tumawa ng totoo. Hindi pilit, hindi peke, hindi para magkunwaring okay lang siya, kundi tawang nagmumula sa puso. At habang lumilipas ang mga araw, lalo niyang nararamdaman na ayaw na niyang bumalik sa dati niyang buhay. Sa apartment na tahimik, sa mga pader na puno ng alaala, sa lungkot na araw-araw niyang kasama. Isang gabi, habang magkatabi silang nakaupo ni Peter sa veranda at pinapanood ang mga alon na marahang humahalik sa dalampasigan, bigla itong nagsalita. Eddie, huwag ka nang bumalik. Napalingon si Olivia. Pwede ka namang maghanap ng trabaho rito. Pwede namang dalawin tayo rito ni Chloe. At pwede niya ring dalhin si Kiko. Napangiti si Olivia pero may bahid pa rin ng pagdududa sa kanyang tinig. Malamang hindi yun mangyayari. May anino ng dating takot sa kanyang mukha. At saka ano namang dahilan ko para manatili rito? Bahagya siyang natawa sa sarili. Anong sasabihin ng mga tao? Ang mga lumang pag-aalala na matagal nang nakatanim sa kanya ay muling nagtangkang bumalik. Pero ngumiti lang si Peter. Kumikislap ang mga mata nito. Anong sasabihin nila? Wala silang masasabi kung pakakasalan mo ko. Napatingin si Olivia kay Peter. Hindi na siya agad nakasagot. Samantala, tuloy-tuloy lamang ang lalaki sa pagsasalita. Simple ngunit tapat. Olivia, pakasalan mo ko kung gusto mo talaga ako. May kababaang loob sa boses niya. Walang arte at walang yabang. Ano bang masama ron? Maayos naman ang pensyon ko. Retirado akong sundalo. At dito wala namang gaanong paggagastosan. Itinuro niya ang paligid. May sarili akong tanim, may sariwang hangin mula sa dagat. Tahimik ang buhay rito. Simple lamang ang kanyang mga salita. Ngunit tumagos yun ng malalim sa puso ni Olivia. Hindi yun marangya, hindi yun dramatic, pero totoo. At sa edad nilang yon, marahil yon ang pinakamahalaga. Ang katotohanang walang halong pagpapanggap. Napangiti si Olivia, mahiyain at mainit. Parang dalagang muling nakaramdam ng kilig. Pag-iisipan ko, at totoo yon, mahal na nga yata niya si Peter. O baka mas tamang sabihin, malalim na ang kanyang pagkagusto dito. Subalit dumating ang araw ng kanyang nakatakdang pag-uwi at wala pa rin siyang ganap na desisyon. Sa mismong umaga na dapat sana'y aalis na siya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Chloe. Biglang kumabog ang dibdib ni Olivia. Agad niyang sinagot. Ma, nasaan ka? May kakaibang lungkot sa boses ng anak. Parang malapit ng maiyak. Pumunta ako sa bahay mo. Wala ka doon? Wala nga ako roon. Mas mahina sa inaasahan ang kanyang boses. Nandito ako sa may tabing dagat kasama si Peter. Pagkatapos, biglang bumuhos ang mga salita ni Chloe. Ma, iniwan ko na si Brian. Humigpit ang hawak ni Olivia sa cellphone. Kinokontrol niyang bawat galaw ko. Pinagseselosan niyang lahat. Hindi ko na kaya. Halos pumutok sa luha ang boses ng anak. Pwede ba akong tumira sa'yo? Kailan ka uuwi? Sa dibdib ni Olivia, sabay-sabay na sumiklab ang maraming damdamin. Pag-aalala, ginhawa, takot, at higit sa lahat, ang matinding tawag ng pagiging ina. Kailangan siya ng anak niya. At likas na isang ina ang tumakbo pabalik kapag ang anak ay umiiyak. Nagsimula siyang tipunin ang kanyang mga gamit. Ngunit napansin siya ni Peter na noon ay tahimik na naghahanda ng kape sa kusina.
Tiningnan siya nito ng seryoso. Hindi galit, hindi nagmamakaawa, kundi parang taong gustong paalalahanan siya sa isang katotohanan na ayaw niyang harapin. Olivia! Mahinahon, ngunit matatag ang kanyang tinig. Sa tuwing tatawag ba siya, tatakbo ka agad pabalik? Napahinto si Olivia. Nagbalik na siya sa'yo dati. Anong nangyari? Tahimik si Olivia at alam niya ang sagot. Muli rin siyang iniwan. Matanda na si Chloe. Independent na babae siya. Kahit hindi siya bumalik sa asawa niya. Huminga siya ng malalim. Hayaan mong matutong tumayo sa sarili niyang paa. Huwag laging sa ilalim ng pakpak mo. Tumama yon ng diretsyo sa puso ni Olivia. Dahil totoo ang mga yon. Malamang hindi pa talaga nagbabago si Chloe. Malamang kapag nakitira na naman ito sa kanya, darating din ang araw na maiinis na naman ito. Mag-uutos, magdedemand, at unti-unting uubusin na naman ang lakas at saya ni Olivia. Hindi dahil masama si Chloe, kundi dahil hindi pa ito handang harapin ang buhay ng mag-isa. Hindi pa ito handang maging tunay na responsable. At hindi matututo ang anak kung lagi siyang nandyan upang sumalo sa bawat pagbagsak nito. Kinagabihan, matapos ang mahabang pag-iisip, tinawagan ni Olivia ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, iba na ang himig ng kanyang boses. Chloe, pwede kang tumira sa apartment ko hanggat gusto mo. Tahimik sa kabilang linya. Nagulat si Chloe. Nasa iyo naman ang susi. Huminga si Olivia ng malalim. At saka niya sinabi ang bagay na lalong ikinagulat ng anak. Pero ako, ngumiti siya habang nagsasalita. Pwede mo na akong batiin. Magpapakasal na ako. Ma, nababaliw ka na ba? Halos pasigaw ang boses ni Chloe sa kabilang linya. Halatang hindi nito inaasahan ang sinabi ng ina. Ngunit sa halip na masaktan, napangiti si Olivia. May munting pilya sa kanyang mga mata. Isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. At ikaw ba anak? Sa tingin mo ba masyado na akong matanda para doon? Bahagya siyang napatawa. Lampas 50 pa lang ako at kalahati pa lang ng buhay ko ang nagugol ko. Mas tumatag ang kanyang boses. At ikaw, kung gusto mo, isama mo si Kiko at bumisita kayo rito. Tumingin siya sa dagat habang nagsasalita. Malaki ang bahay at tanaw dito ang dagat. Nang gabing yon, habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot tanaw at pinipintahan ng kahel, rosas at gintong kulay ang kalangitan, nakaupo si Olivia sa malapad na veranda ng maliit na bahay sa tabing dagat. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang maliit na bahay na yon ay naging tahanan nilang dalawa. Tahanan na unti-unting pinupuno ng pag-aarugang hindi kailangang isigaw. Alam na ni Olivia kung saan palaging nakalagay ang salamin sa pagbabasa ni Peter. At si Peter naman, hindi na kailangang sabihan pa kung paano eksaktong gusto ni Olivia ang timpla ng kanyang kape. Ang mga simpleng bagay na yon, doon nagsisimula ang totoong pagmamahal. Hindi sa malalaking regalo, hindi sa matatamis na pangako, kundi sa tahimik na pag-alala sa maliit na detalye ng isa't isa. Makalipas ang isang buwan, nakatanggap si Olivia ng sulat. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan yon. Sulat sa papel ang maayos at kilalang sulat kamay ni Chloe. Ipinapaalam ng anak na kung okay lang sa kanya, gusto sana nilang pumunta ni Kiko para bumisita sa mga susunod na bakasyon. Biglang kumirot at sabay na luminaw ang puso ni Olivia. May munting pag-asa na muling sumibol sa kanyang dibdib. Ngunit lalo pa siyang natigilan nang mapansin niyang postscript sa ibaba ng sulat. Parang pahabol lang, ngunit yon ang pinakamabigat na bahagi. Nag-file na ako ng annulment. May nakatiklop ding drawing sa loob ng sobre. Maingat yung ginuhit ng isang bata gamit ang makukulay na krayola. May dagat, may malinaw na araw, may maliit na bangka sa alon, at may 2 ibong lumilipad sa itaas. Matagal na tinitigan ni Olivia ang guhit at sa pagkakataong yon, ang kanyang ngiti ay tunay na, magaan, masaya at wala ng bigat ng lumang sakit. Lumapit si Peter,
Pinupunasan ng kamay sa suot nitong lumang apron. Tumingin ito kay Olivia nang may tahimik na tanong sa mga mata. Ano yan? Darating ang anak ko at apo ko para bumisita. Punong-puno ng init ang boses niya at higit sa lahat, kapayapaan. Tahimik na tumango si Peter. Nagkaintindihan sila nang hindi na kailangang magpaliwanag pa. Pagkatapos, walang sabi-sabing bumalik ito sa may pintuan. Kinuha ang martilyo at naglagay ng isa pang matibay na kawitan para sa tuwalya. Parang likas na likas sa isang buhay sa tabing dagat ang lumuwag para sa mga taong dumarating ng may pag-asa. Parang may kakaibang kakayahan ang tahanang yon na palaging magbigay ng lugar sa panibagong simula. Habang unti-unting dinadala ng antok si Olivia, hindi na ang mga lumang sakit ang pumasok sa kanyang panaginip. Hindi na ang mga luha, hindi na ang pag-iisa, kundi isang pagsikat ng araw sa ibabaw ng dagat. Kulay perlas at rosas ang langit. At sa basang buhangin sa umaga, may dalawang pares ng magkadikit na bakas ng paa. Nauuna, naghihintay, at may puwang para sa dalawa pa. Isang landas na inihanda ng pag-ibig at nang walang kupas na pangakong sa mundong ito, may kabutihan pa ring nananatili. Sa buhay, hindi habang buhay na mananatili sa atin ang mga taong mahal natin. At hindi rin lahat ng sakripisyo ng isang magulang ay agad na nauunawaan ng anak. Minsan, kailangan munang dumaan sa sakit, pagkakamali, at matinding pagsubok bago natin makita ang tunay na halaga ng pagmamahal na tahimik ngunit totoo. Ipinapakita ng kwentong ito na ang sobrang pagpapalayaw, kahit mula sa mabuting hangarin, ay maaaring magturo sa isang bata na maging padalos-dalos at umasa lamang sa iba. Ngunit kahit gaano man kalayo ang loob ng anak, ang puso ng isang ina ay laging marunong maghintay, umunawa at magpatawad. Ipinapaalala rin ng kwento na ang buhay ay hindi nagtatapos sa lungkot, pag-iisa o pagkabigo. Kahit sa edad na akala natin ay huli na para magsimulang muli, may darating pa ring pag-asa, panibagong pagmamahal at bagong tahanang bubuo sa mga basag na bahagi ng puso natin. Hindi hadlang ang edad upang muling maging masaya, at hindi kasalanan ng isang taong nasaktan ang piliing mabuhay muli at buksan ang puso sa panibagong pagkakataon. Sa huli, ang tunay na pamilya ay hindi lang nabubuo sa dugo o sa iisang bubong, kundi sa pag-unawa, respeto at pagmamahal na handang maghilom ng sugat ng panahon. Ang pinakamahalagang aral ng kwento ay ang pagmamahal hindi dapat ikadena sa sakit ng nakaraan. Dahil ang pusong marunong magpatawad at magpatuloy ay laging may pag-asang makatagpo ng bagong umaga. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.